Hello, magandang araw sa inyong lahat, mga damistang Pinoy! Okay, andito na naman po tayo para muling ipagpatuloy ang naumpisa na nating mga Dama Variation. Okay, pero bagong lahat, shout out muna kay Mars Nors Kayadong. Hoy, Mario, matagal-tagal na rin tayong hindi nagkikita. Kumusta ka na? At saka kay Joven Tagolimot. At saka kay Jocelyn Holoyohoy. Nang dahil sa inyo, lalo akong ginanahan na ipagpatuloy itong naumpisahan ko ng mga Dama Variation na tira ni Boy Inchik. Okay, balik na tayo sa ating topic. Nung nakaraang video, natapos natin ang variation number 7 tsaka variation number 8. Ngayon naman, variation number 9 naman tayo. Ito, variation number 9. Ha? Okay, panoorin muna natin yung replay kung paano tayo nakarating sa ganito. Okay? Oops, dyan muna tayo tumigil. Okay? Tingnan nyo yung formada. Sa formada na yan, nung nakaraang variation, yung nakaraang video, ang tinira niya ay 314. Yan, ganyan. Yan yung variation number 3. Pero tapos na tayo dyan. Di ba? Balik natin. Paano kung hindi siya nag-314? Paano kung ang tinira niya ay 72? Ganito. Yan. Yan naman yung variation number 6. Tapos na rin tayo dyan. Balik natin. Paano kung hindi siya nag-7-2? Paano kung ang tinira niya ay 11-6? Okay, yan, ganyan. Yan naman yung variation number 9. Paano kung hindi naman siya nag-11-6? Balik. Ang tinira niya ay 16-14. Ganyan. Yan naman yung variation number 10. Okay. Siyempre, dahil tapos na tayo sa number 8 nung nakaraang video, dito naman tayo ngayon sa variation number 9. Number 9 muna tayo. Balik natin yung 16-14. Yan. 11-6 ang tinira. Okay, yan yung variation number 9. Dito tayo ngayon. Okay? Pag tira ng 11-6, ang isasagot naman natin ay 4-16. Yan. Yan, ganyan, 4-16. Pag tira ng 4-16, sa part na yan, yan yung variation number 9, di ba? Sa variation number 9, merong dalawang variation na tinawag niyang variation number 9A. Yung isa naman, variation number 9B. Pag nag-6 to siya, yan ganyan, yan yung variation number 9A. Pero pag hindi siya nag-6-2, pag nag-16-14 siya, yan naman yung variation number 9B. Siyempre, unahin muna natin yung A para step by step tayo. Okay, balik natin yung B. Dito na tayo sa 6-2. Yan, ganyan. Okay, variation number 9A. So, isasagot man natin, pag tumira siya ng 6-2, titira naman tayo ng 5-4. Okay. Siyempre, kakain siya ng 15-5. Kakain naman tayo ng 9-1. Ayan. Ngayon sa posisyon yan, tingnan yung posisyon ha. Wala na siyang pwedeng ibang itira, kundi 16-14 na lang. Kasi pag nag-3-14 siya, tingnan nyo, pag nag-3-14 siya, ititira mo naman 6-2. Pilipit na siya. Ang timano, talo na kagad siya. Kaya ang titira niya ngayon dyan ay 16-14. Yan. Pag tira ng 16-14, 115 ka naman. O yan. Kakain siya ng 2. 15-11. Kakain ka rin ng 2. Ang kain mo naman ay 3-5. Ayan. Ngayon, tingnan niyo yung formada.
wala siyang pwedeng ibang itira niyan. Hindi niya pwedeng galawin yung mga piyon. No? Ang ititira niya talaga dyan ay dama. Kasi pag di niya ginalaw yung dama niya, makikita nyo, patay yung dama. Oh. Di ba? Kaya, dama talaga ititira niya. Ilalagay niya yung dama niya sa 11, 6. Ayan. Siyempre, pag dama siya 11, 6, dama ka rin sa 9. 5, 9. Okay, sa formada na yan, tabla na yan. Kasi, wag na wag kang aalis sa krus. Sa gitna ka. At siya rin, hindi rin siya aalis dyan sa guhit na yan para hindi ka makadama. Okay, so, kunyari, ituloy pa natin ng konti. So, ang titira niya ay 6, 4. Nilagay niya sa 4. Yan. Tapos sa'yo naman, ilagay mo naman sa 9, 9, 9. Yan. Ngayon sa ganyang posisyon, 9, 9, hindi niya pwedeng ilagay yung dama niya sa 14. Patay ang dama niya pag nilagay niya sa 14. Madidibalde pa siya ng isa. Di ba? So, ang possible na paglalagay niya ng dama, dito sa 10. O di mag 14 siya. Yan, 4, 10. O, yan. Pagkatapos naman, ilalagay mo naman ngayon yung dama mo sa 9. 9, 5. Yan, ganyan. Ngayon, kapag naka 9-5 siya, wala, hindi siya pwedeng umalis kung saan. Doon lang siya pabalik-balik. 10-4, 10-4. Para hindi makatawid yung mga bato mo. No? Kasi pag nakatawid yung isa, sigurado, dadama na yun. Siya naman ang tagilid. Eh ngayon, kung sakaling nagkamali siya, nailagay niya yung bato niya sa 10-2. Pag nailagay niya yung bato sa 10-2, lamang ka na dyan. Ha? Siyempre, hindi niya gagawin yun. Dahil pag nilagay niya yung bato niya sa 10-2, ipakain mo yung nasa 12. Pakain mo yung 12-7. Ngayon, pag kinain niya yun, o di makakalabas na yung isa. Magti-13-16 ka. 13-16. Hanggang sa dumama. Dalawa na dama mo. Eh pag dalawa na yung dama mo, kahit dibalde ka ng isa, delikado na siya. Diba? Mahihirapan siya. So, ang mangyayari niyan, hindi niya ilalagay doon. Ibabalik lang niya doon sa 4. 10-4. Oh. As ang gagawin mo naman, tumira ka ng 12-8. Ayan, 12-8. Babalik uli siya. 4-10. Balik-balik na lang. Pagkatapos, titira siya tira ka na ngayon ng 8-3. Sabi natin, tumira siya ng 3-14. Ikaw naman, 5-9. Pag sinarado niya 8-3, diyan ka lang, pabalik-balik. Tabla. Hindi ka alis sa gitna, hindi rin siya alis sa gitna. Okay? So, maliwanag na yung variation number 9A. Okay. Ngayon naman, dito naman tayo ngayon sa variation number 9B. Okay. Balik natin yung kanina. Okay. Yan. Yan na yung kanina. Kanina, tumira siya ng 6-2. Yung sinasabi kong variation number 9A. Eh, paano kung hindi siya nag-6-2? Paano kung ang tinira niya ay 16-14? Yan, ganyan. Pag tumira siya ng 16-14, yan na yung variation number 9B. Okay, yan, ganyan. Tuloy natin, ha? Ngayon, kapag nag-16-14 siya, obligado kang mag-13-16. Yan. Siyempre, kakain siya ng dalawa. Kakain siya ng 1-7. Kakain ka rin ng dalawa. Ng 12-16. Okay. Yan na. Tingnan yung pormada, ha? Pareho kayong malapit na sa damahan. Ngayon, wala rin siyang ibang pwedeng magandang itira. Kundi 6-2 lang. Di ba? Okay, nag-6-2. Yan. Yan sa ganyang pormada, 6-2. Kung titignan mo, parang iisipin mo na nakapabor tayo. No? Pero palagay ko, hindi tayo nakapabor dyan sa ganyang pormada. Sa palagay ko, nagbaliktad yung hangin. Yung sa kalaban ng lumakas. Kaya ang ginawa ni Boy Inchik, nag-sacrifice siya. Binigay niya yung 16-14. Yan. Kasi napaisip ako niya nung pinag-aralan ko to Bakit niya binigay yung
yung 16-14. Sinubukan ko tong laruin na hindi ko binigay yung 16-14. Nakita ko, hirap-hirap nga. Pag hindi mo pala ginawa yun, ikaw ang mahirapan. Kung halimbawa, nangihinayang kang mag-sacrifice, tinuloy-tuloy mong dumama, hirap-hirap ka, maring matalo ka pa. Kaya sinacrifice niya yung 16-14. Siyempre kakain siya ng 2-16. Yan. O di, ikaw na ngayon ang dibaldi ng isa. Pero, dibaldi ng isa, hindi ka na agrabyado sa posisyon. Okay? So, next na tinira, nag-5-4 naman tayo. Then, kumain siya ng 15-5. Yan. Atras ang kain natin. 4-10. Yan. O, lugi na tayo ng isa. No? Dibaldi na ng isa. Siyempre, yung isa niya, itatabi niya para hindi makain. Titira siya ngayon ng 16-4. O, yan. Di, lugi na talaga. Tira naman tayo ng 16-4 din. Para mauna tayong dumama. Ngayon, tignan niyo yung ganitong posisyon, ha? Yan. Yung posisyon na yan, labanan pa yan. Na kapag ikaw ang nagkamali, matatalo ka pa. May panalo rin may panalo ka rin. Na kapag yung kalaban nagkamali, matatalo siya. Ibig sabihin, kabilaan yan. Sa madaling sabi, tablahan pa rin. Okay, tingnan natin, ha? Nung nag-16-4 ka, pwede siyang tumira ng 3-14. Yan. Pwede rin siyang tumira ng 15-14. Alin man sa dalawang unahin niya, pareho lang ang resulta. Isa lang ang sagot. Huwag ka magtitira ng iba. O pagpalagay natin na nag-15-14 siya. Yan. Para hindi siya agrebado sa pagdama. O yan. Tingnan nyo, ha. Sa ganyang posisyon, akala mo lamang ka na. Kasi una ka nang dadama. Pero meron pa siyang trap na inintay. Meron siyang litag, no? Na pag nagkamali ka, matatalo ka pa. So, ang mangyayari niya, kapag sa ganyang posisyon, huwag kang magsi-6-2. Huwag mo ipapakain yung 6-2. Hayaan mo siyang dumama kung gusto niya. No? Ang gagawin mo, tuloy-tuloy ka lang. Kasi pag nag-6-2 ka, titira siya ng 3-14. Ayan, ganyan. Pag tira niya ng 3-14, pag nag-4-5 ka, ubos ka. Talo ka na antimano. Kasi ang gagawin niya, papakain niya yung 14-15, kain ka. Tapos papakain niya yung 7-2, kain ka uli. Tapos papakain niya yung 8-3, kakain siya ng 3. 2-1, talo ka kagad. Kaya meron pa siyang litag na natitira, no? Kaya pagka nag-15-14 siya, huwag ka mag-6-2. Ang itira mo kagad, 4-5 agad. Okay. Ngayon, dalawang pwede niyang itira. Pwede siyang tumira ng 3-14. Pag nag-3-14 siya, huwag ka pa rin mag-6-2. Ganun pa rin mangyayari. Katulad ng pinaliwanag ko. Ha? So, ang gagawin, pagka tumira naman siya ng 14-3, halimbawa, hindi siya nag-3-14. Pag nag-14-3 siya, 6-2 ka na kagad. Ha? Pagka halimbawa nilagay niya sa 8, nag-3-8 siya, tira mo na 2-14. Yan, ganyan. Para yung bato mo, dalawa ang dadama. Ha? Ngayon, pag halimbawa nagdama siya, nanigurado na siya ng pagdama, tumira siya ng 8-12. Yan. Tira mo, 14-16. Oh. So makikita mo yung pormada. Dalawa yung dadama. Diba? Hindi ka nagrebyado. Yan may tablahan, pero yung tabla, siya ang naghahabol ng tabla. So, ngayon sa ganyang posisyon, titira na siya ng 3-14. Yan. Pag tumira na ng 3-14, dumama ka na sa 9. Yan, 5-9. Yan, ganyan. Para hindi na makatawid yung mga piyon. Sa ganyang posisyon, makikita mo yung bato mo sa 16, papuntang dama na yan eh. Ngayon kapag oras na nakadama na yung, pag naging dalawa na yung dama mo, di siya naman ngayon ang maghahabol ng tabla. Kaya gagawa ng paraan yan na hindi maging dalawa yung dama mo. So halimbawa, tumira siya ng 7-2. Yan, ganyan.
makikita niyo yung posisyon. Gusto niyang patayin yung dama mo. Di ba? Ang gagawin mo, sayangin mo. Sa 13-3, pagkatira mo ng 13-3, titira naman siya ng 14-15. Yan. Kakain ka. Diyan ka sa 9-1. Tapos kakain na naman siya ng 8-14. Yan. Pag kumain siya ng 8-14, makikita mo, patay ang dama mo. Kaya galaw mo yung dama mo, lagay mo ulit sa 1-1-1. Yan. Para hindi mamatay yung dama. Ngayon, titira siya ng 12-8. Yan. Patay ang dama mo, di ba? Pagka hinayaan mo, tira mo na uli. Tira ka ng 1-1. Yan. Huwag mong ilalagay sa 5. Malulugi ka. Ha? Kasi pag ganitong ginawa mo, nilagay mo siya sa 5. Yan. Yan, ganyan. Ang gagawin niya, ititira niya yung dama niya. Sasayangin niya yung isa mo. Titira siya ng 12-2. Makakain yung siya, di ba? Iiwas mo. Pag iwas mo, ipapakain niya ngayon yung dama niya. 2 sa 2-6. O di pagkakain ng dama niya, kakain ka 10-2. Kakain yung dama mo. Di baldi ka isa. Pwedeng tumabla yung ganyang posisyon. Pero mas maganda yung tatabla ka nang hindi ka nahihirapan. Okay? So, yun ang sinabi ko, na huwag mong sasagad sa 5 para hindi mangyari yung ganyan. Okay? So, ulitin natin. So, pag dumaan sa ganung posisyon, nandito ka na sa 1, yan, yung part na yan, medyo lamang ka pag hindi siya gumawa ng paraan. Makikita mo, yung isa mong 16, dadama yun pagka hindi niya ginawa ng paraan. Kaya ang gagawin niya, ipapakain niya yung 14-16. Yan, ganyan. O di kain ka. 1-13. Dahil wala namang Dibalde kasi ikaw yung dati ng Dibalde. Ha? Ikaw yung kulang. Nabawi lang yung bato. Pareho na kayo ng bato. Ngayon, pag kakain ng 1-13, titira ngayon siya ng 12-15. Yan, aagawin niya yung gitna para hindi makadama yung isa mo. Di ba? Pero pareho ng bato. No? Ngayon, nung nakadama sa gitna, kinakailangan, gawa ka rin ng paraan. Kasi pag nasa gitna siya, baka mapadama niya yung iba niyang piyon. Kasi siya yung nasa gitna. Ipakain mo na lang yung dama mo. Patayin mo yung dama niya. Tira ka ng 13-1. Siyempre, kakain siya ng 15-5. Yan. Tapos, kakain ka naman ng 9-1. Patay na yung dama. Di makikita mo sa pormadang yan na papuntang tablahan. O baka mauwi pa yun sa puzzle. Ituloy natin ha, kung paano mauwi sa puzzle. Halimbawa, nakakain ka na. Titira ngayon siya ng 2-15. Pag tira ng 2-15, tira ka ng 16-4. Hayaan mo siyang dumama. 16-4. Titira naman ngayon siya ng 15-14. Yan. Titira ka naman ngayon ng 1-15. Pag tira ng 1-15, titira naman siya ng 14-3. Yan. Sisikap siyang dumama. Tira ka naman ngayon ng 15-15. Ganyan. Pag tira niya ng 15-15, titira ngayon siya ng 3-7. Pag tira ng 3-7, ikaw naman, doon ka naman sa 15-1. Ngayon, titira siya ng 7-11. Dama siya. Okay. Ikaw naman, tira ka ng 1-5. Ayan. Ngayon, tingnan yung posisyon. Sa posisyon na yan, kitang-kita na pwedeng dumama yung dalawa mo. Di ba? Okay, so kung titira siya ng 11-1, useless. No? Walang kwenta, baliwala. Wala siyang purpose, kaya hindi niya ilalagay doon. Ang ilalagay niya, 11-16. Dama ka sa 9. Na 5-9. Pagkatapos, pag tira ng 5-9, maring ilagay niya yung dama niya sa 16-6. Yan. Para hindi ka makatira ng 4-5.
Kasi pag nag 4-5 ka, sasayangin niya. O di ang gagawin mo na ngayon, tira ka ng 9-1. Pagkatira niya ng 9-1, titira naman siya ng 6-10 para hindi makadama yung isa mo na nasa 4. Ngayon, pag tinira naman niya yung 8-3, igalaw-galaw mo lang yung dama mo sa krus. Mauubusan at mauubusan ng tira yan. Sa ganyang posisyon, makakadama pa rin yung isa. Kasi mauubusan siya ng tira. Yung piyon na yon, may titira pa rin niya hanggang sa wala nang may tira yung piyon. Hanggang sa aalisin niya na yung dama niya. O, di ba? O makakadaan na yung isa mo. E di ang mangyayari niyan, dalawang dama. Formang puzzle na. Di ba? Okay, so yan yung sa variation number 9B. Ngayon, ibalik ulit natin yung variation number 9B. Tingnan natin yung isa pang variation. Kung halimbawa dun sa sumunod na tira, meron siyang ibang tinira. Okay, ulitin natin balikan natin. O, yan. O, yan Yan yung posisyon kanina. Yung variation number 9B. Tumira siya ng 16-14. Inulit lang natin para maliwanag. Pag tira ng 16-14, titira tayo ng 13-16. O, nireview lang, no? Kain siya ng dalawa, tapos kain siya ng dalawa. Tapos nagtira siya ng 6-2. Tapos nag-sacrifice tayo. Kumain siya, kain din, titira tayo ng 5-4. Tapos kakain siya ng 15-5. Kakain tayo atras ng 4-10. Iwas niya para hindi makain. Baba naman tayo ng 16-4. Yan yung kanina, di ba? Ngayon, ganito. Paano kung hindi siya nag 15-14? Kasi kanina nag 15-14. Binaba niya yon, di ba? Di ba sabi ko na kahit tumira siya ng 15-14 or 3-14, kahit alin ang unahin niya, pareho lang ang resulta. No? O, paano kung halimbawa hindi siya nag 15-14, ang tinira niya ay 3-14? O, yan yung sinasabi ko, huwag kang magsi-6-2. Kasi pag nag-6-2 ka, talo ka na naman dyan, antimano. Ang gagawin niya, ipapakain niya yung 15-14. 14-15 pala, sorry. Ipapakain niya yung 14-15. Yan. Pagkatapos papakain niya yung 7-2. Pagkatapos sa kanya pakain yung 8-3. Tapos kakain siya ng dalawa, 12-10. Antimano, talo ka. Kasi pareho lang ng pitsa, pero sa posisyon, lagot ka. Yan yung sinasabi na bawal yung 6-2. Kaya gawin mo, ganun pa rin, tira ka rin ng 4-5. Tutuloy-tuloy ka sa damahan. O dyan sa posisyon na yan, obligado siyang mag 15-14. O di sa ganyang posisyon, parang naulit lang yung kanina. Di ba? O di dama ka. Huwag ka magsi-6-2 Pag nag-6-2 ka, kakain siya ng 2-6. Pagkatapos, kakain siya ng 14-6. Kakain siya ng 10-2. O, di ka na ulit gagawin niya. Papakain niya yung 14-15. Papakain niya yung 7-2. Tapos papakain niya yung 8-3. Yan. Tatatluhin ka. Ubus ka. Okay, huwag ka magsi-6-2. Dama ka na lang sa 5-9. Yan. Ngayon, pag tira niya ng 5-9, pag tira mo ng 5-9, tumira siya ng 14-3. O, yan. Tira ka ngayon ng 6-2. Pag tumira siya ng 3-8, uulitin mo yung kanina, di ba? Tuloy-tuloy na yung piyon mo. Tira ka ng 2-14 hanggang sa makadama yung dalawa. Pag nakadama yung dalawa, siya naman yung agrebyado. Kung paano kung halimbawa, hindi siya nag 3-8. Kasi kanina, binaba niya yun sa 3-8. Di ba? Paano kung hindi niya ginalaw? Hindi siya nag 3-8. Ang tinira niya ay 7-2. Yan. Kita niyo, di ba? Kasi balak niyang patayin yung dama. So, ang gagawin mo, 13-3 ka. Sayangin mo. Pag umilag siya, wala na. Talo na siya. So, ang gagawin mo, tira mo lang yung 9-5. Yan. Pag tira ng 9-5, kakain siya ng 8-14. Pag kain ng 8-14, tira mo yung 2-14. Yan. Kakain ngayon siya ng
15. Kain kang dalawa. Kain ka ng 9, 3. Huwag mo sasagad. Yan, diyan ka lang sa 3. Para pwede mong sayangin yung isa. O, yung posisyon ng talo. Kahit anong itira niya, sasayangin mo dun sa 3, 13. O, talo na yan. Ha? Hindi na yan makakatabla pa. Next na variation, dito lang tayo ngayon sa variation number 10. Okay. Panoorin muna natin uli yung replay kung paano siya nakarating sa variation number 10. Okay. Oops, stop tayo dyan. Yan sa formada na yan. Nung nakaraang video, ang tinira niya ay 314. Variation number 3. Tapos na tayo dyan. Okay, balik natin. Halimbawa, hindi tumira ng 314. Ang tinira niya ay 72. Variation number 6. Tapos na rin tayo dyan. Balik natin. Halimbawa, hindi tumira ng 72. Ang tinira naman niya ay 11-6. Ayan. Tapos na rin tayo dyan. Kanina, di ba? Yan yung variation number 9. Okay, balik natin. Halimbawa, hindi tumira ng 11-6. Ang tinira niya ay 16-14. Yan na yung variation number 10. Ayan. Okay. Ituloy na natin. Okay, pag tira ng 16-14, ang sagot natin ay 13-16. Siyempre, kakain siya ng dalawa. 1-7. Yan. Kakain din tayo ng dalawa. 12-16. Yan. Ngayon sa posisyon na yan, ha? Tingnan nyo yung posisyon na yan. Merong dalawang variation. Yung isa, pag tinira niya ay 11-6. Yan yung variation number 10A. Ngayon, pag hindi siya tumira ng 11-6, kung ang tinira niya ay 3-14, yan naman yung variation number 10B. Okay. So, ganito ang gagawin natin. Unahin muna natin itong variation number 10A. Tumira siya ng 11-6. Ayan. Siyempre, ang ititira naman natin ngayon ay 1-16. Okay. 1-16, wala na siyang ibang pwedeng itira. Diba? So, ang ititira niya ngayon dyan ay 6-2. Malulugi na siya. Titira naman natin ay 16-14. Okay. Pag tira natin ng 16-14, kakain siya ng 2-16. Kakain tayo ng dalawa, ng 4-2. Okay. O, no choice na siya, kundi sumayang. Tumira siya ng 15-2. Ngayon, dyan sa pagsayang niya, hayaan mo lang nakainin niya yun. Titira ka ng 5-1. Siyempre, kakain siya ng 14-4. Okay. Pagkain ng 14-4, saka ka ngayon tumira ng 1-15. Wala na. Nakalak na. Di ba? Titira naman siya ngayon ng 4-16. Yan. Tira ka ngayon ng 9-5. Tapos, titira naman siya ng 16-13. Wala na. Saka ngayon tumira ng 2-14. Mananalo pa ba yan? Wala, nakalak na, di ba? Okay. So, yan yung sa variation number 10A. Ngayon, ibalik natin yung position kanina. Ibalik natin. Ganito. Yan. Yan na yung formada kanina. Tumira siya kanina ng 11-6. Okay. So, talo siya kanina, di ba? Ngayon, paano kung hindi siya tumira ng 11-6? Balik natin. Ang tinira niya ay 3-14. Hindi siya pwedeng mag 7-2. Ubus siya, di ba? So, titira niya dyan ay
314. Pag tira niya ng 314, ang titira naman natin ay 16.4. Ayan. So next na titira niya, isang move lang best ang pwede niyang itira dyan. 7-3. Yan. Papakain niya. Dahil kapag nag 7-2 siya, delikado na siya. Yan ganyang posisyon, no? Pag tinira niya 7-2, ang titira mo, 13-3. Delikado siya. Kaya 7-3 talaga. Pag tira niya ng 7-3, kakain ka 13-7. Kakain din siya 12-2. Ayan. Diyan, sa posisyon na yan, medyo lumakas uli yung kalaban. No? Okay, ang tira naman natin ay 4-5. Papakain ngayon siya 15-2. Ngayon, kain naman tayo ng 6-14. Kakain naman siya ng 15-3. Ayan. So, pagpasok ng 15-3, doon tayo dadama sa G's, syempre. Hindi sa 9. Papatayin yung dama mo. Ngayon, makikita mo, dalawa lang ang best na tira niya. Yung isa, pag tumira siya ng 3-7. Yan yung variation number 10C. Okay. Pero pag hindi naman 3-7 ang tinira niya, yung isa naman ay 11-6. Yan. Yan naman yung variation number 10D. Okay. So, dito na tayo sa isa. Sa variation number 10C. Okay, balik natin yan. Tumira siya ng 3-7. Pag tira niya ng 3-7, yung ganyang posisyon, malakas yung posisyon niya dyan. Kaya wag mo nang pilitin siyang talunin. Itabla mo na. Ha? Ipakain mo yung 4-16. Yan. O pagkain niya ng 4-16, kakain siya ng 2. Dama kagad siya. 14-10. O yan. Kakain ka rin ng 2. Ha? 10-12. O yan. Okay, sa posisyon na yan, tabla na. Okay. Ngayon, ibalik natin yung posisyon kanina. Yan, ganyan. Kanina ang tinira niya ay 3-7. Tinabla natin, di ba? Ngayon, kung halimbawa hindi 3-7 ang tinira niya, kunyari tumira siya ng 11-6. Okay. Variation number 10D. Okay. Pag tira niya ng 11-6, ang tira naman natin ay 10-4, yung dama. Yan. Okay, pag tira ng 10-4, ngayon, ang best move niya dito ay 3-8. Siyempre, hindi pwedeng 3-7. Dadalawain siya. 3-8 ang best move niya. Ngayon, kung hindi siya magti-3-8 sa posisyon na yan, kapag nag-6-1 siya, pag nag-6-1 siya, balik ka sa G's, yung dama. Mag-4-10 ka uli. O, delikado na siya dyan. Pag yun ang tinira niya. So, ang best move niya dyan ay 3-8 talaga. Okay. Ngayon, ang gagawin naman natin, sasayangin mo yung isa. Titira ka ng 4-14. Yan, ganyan. Ngayon, dadama siya. 8-12. Okay. Pag dama niya ng 8-12, kakain ka. Huwag mong isasagad yung kain dun sa 12. Talo ka niyan. Mamatay ang dama mo. Kaya, ang kain mo dyan ka lang sa 7. 14-7. Yan, ganyan. Okay, sa 14-7, wala siyang ibang magandang tira, kundi ibabalik niya yung dama niya dun sa 8. Mag-12-8 siya. Kasi pag tumira siya ng iba, sasayangin mo na yung isa. Titira ka ng 7-2. Okay, so, ang gagawin niya ngayon, titira ngayon siya ng 12-8. Yan. Para hindi ka makapag 7-2. Siyempre, iiwas ka. Dito ka ngayon titira sa 7-11. Ayan. Pag tira mo ng 7-11, iiwas siya. Ang tira naman niya ay 6-2. Ang isasagot naman natin ay 11-16. Yan. Tapos titira naman siya ngayon ng 2-15.
Siguro gusto niyang makadama yung isa pa niyang pitsa, no? Then ang pag tumira siya ng 215, ang ititira naman natin ay 115. Yan. Ang pangkakain naman ngayon niya ay 14-2. Okay. Kakain din tayo. Huwag nating sasagad. Dito tayo kakain sa 14-6. Yan, ganyan. Okay, pagkain ng 14-6, ititira naman siya ng 8-12. Tapos tayo naman, titira tayo ng 4-16. Yan. Tapos titira naman siya ngayon ng 8-3. Okay. Pag tira niya ng 8-3, sayangin natin yung piyon. 6-1 tayo. Yan, ganyan. Okay, pag 6-1, tabla na. Kasi ang ititira niya ay 3-13. Kain tayo. Doon sa 9. Kakain naman siya ng 13-1. Kain naman tayo ng 5-15. Kakain din siya. Tabla na. Alright. So yan ang kabuuan ngayon ng variation number 10. Okay. Doon sa mga hindi pa nakapanood nung part 1 ng video, panuorin niyo yun kasi nandoon yung base, nandoon yung pundasyon kung paano nakarating sa mga iba't ibang variation. Dahil kapag hindi nyo napanood yung part 1, mahirapan kayong intindihin yung mga susunod na variation. Okay? So, maraming salamat sa inyong oras. Sa next na variation, sa next na video ay yung variation number 11 naman. Alright.